Marami po sa atin kapag nilalait o hinahanapan ng mali, sumasakit ang loob. Normal lang yan, di po ba? Pero para hindi manatili at magtagal ang galit sa iyong puso, tandaan niyo po ito, 3 dahilan bakit hinahanapan ka ng mali ng ibang tao. The first reason is, tandaan mo, insecure lang sila sa iyo. Amen? Napansin niyo po ba? Walang nambabato kapag sila ay nasa itaas. Amen? Nobody throws rocks downward. Sino po ang nambabato? Yung mga nasa ibaba. Amen? May nagbababa sa iyo dahil sila'y nakababa sa iyo. Amen? Kaya sinisiraan ka ng iba kasi gusto nila nakapantay ka lang nila. Inaakala ng iba, kapag binaba ka nila, gagaan ang pakiramdam nila. Kasi merong mga tao, ayaw nilang nalalamangan. Amen? Pero tandaan niyo po mga kapatid, ang taong buo ang puso, hindi naninira, nagbubuo, tumutulong, nagpapabuti sa iba. Pero pangalawang dahilan, bakit merong taong naghahanap ng butas? Dahil nakakalimutan nila minsan, makasalanan din sila. Amen? Natandaan niyo po ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, why do you see the speck in your brother's eye when you do not see the log in yours? Ang liit-liit lang ng dumi ng iba, pero yung troso sa mata mo, hindi mo makita. Di po ba, mga kapatid? Hindi tayo judge. Kapwa tayong pasyente sa hospital ng Diyos. Tandaan mo, hindi ka bumubuti kapag alam mo ang kasiraan, ang kasalanan ng iba. Bumubuti ka kapag pinapabuti mo ang iba. Amen? Pangatlo po at kahuli-hulihan, may taong naghahanap ng mali at ng butas dahil mas madaling maghusga kesa sa magmahal. Amen? Ang paghuhusga, instant. Pero ang pagmamahal, nangangailangan yan ng effort. Amen? Pero ito po ang hamon ng ating Panginoong Hesukristo. Stop inspecting people. Start loving them. Mga kapatid, kapag naghahanap ka ng mali sa iyong kapwa, sana hindi ito para sa kanilang ikasisira. Kung napapansin mo man, yung pagkakamali ng iyong kapwa, ituwid mo ito. Huwag mo silang ida-down. If you find fault in others, may it be because you love them and you want to make them better, you want to make them holier. Amen? Sana po, tandaan ninyo, ang taong palaging naghahanap ng butas sa kanyang kapwa ay kadalasan tinatakpan niya ang sarili niyang butas. Ang tao na tinuturo niya, pinapakita niyang pagkakamali ng iba, ayaw lang niyang makita ang sarili niyang pagkakamali at kasalanan. Amen? Huling kwento na lang po. Meron pong isang pari, tinanong, Father, paano ko kaya maiiwasan na manghusga sa aking kapwa? Sumagot po itong pari, sabi niya, sa tuwing matutokso ka na manghusga, manlait o pansinin mo yung pagkakamali ng iba, ipagdasal mo ang taong yan. Napakasimple lang po, no? Because you cannot hate the person that you pray for. You cannot judge the person that you're praying for. Remember that. Kaya mga kapatid, simulan po natin ngayon. Mas kakaunting puna. Mas damihan pa natin ang pag-uunawa. Mas kakaunting paghuhusga at dagdagan pa natin ang pagmamahal sa iba. At tandaan, hindi tayo tinatawag ng Diyos na maging inspector o judge ng ating mga kapwa. Kung hindi tayo hinahamon na maging instrumento ng kanyang pagmamahal, ng kanyang awa. Amen.